Okay, magandang gabi po sa lahat, sa ating mga kapatid sa buong mundo na maaaring makaintindi ng salita na wikang Tagalog at sa ating mga kapatid dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at sa Mindanao at sa lahat ng mga kapatid nating mga Catholic Faith Defender na patuloy na nagsumikap na may maliwanagan ng ibang mga tao upang hindi sila mali sa katotohanan na siyang dahilan sa kanilang pagkalaglag sa impyerno. Kasi mga kapatid, isa lang ang simbahan na itinayo ng Panginoon Sos, no? So sa lahat ng mga Catholic Faith Defender, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Palagi tayong magsumikap at ito mga kapatid, ang i-share ko sa inyo din kasi ito ang aking nakinggan din sa ating mahal na mga kapatiran, no? Na hindi tayo magkumpara sa ating mga natanggap na gasa, no? Hindi natin ikumpara sa ibang mga CFD, kundi tayo ay magtulungan upang mas power ang ating pwersa sa pagpuksa sa mga maningal-aral. Kasi ang layunin ng simbahan ay mailigtas ang lahat ng sangkatauhan. Yan ang layunin sa simbahan, mga kapatid, no? So, sorry. Yan ang layunin, kaya iwasan natin ang magkumpara at maingit sa bawat isa. Iwasan natin yan. Ang ating isipin na matuwa tayo kung mayroong mga CFD na nagsumikap. So, hindi tayo magkumpara sa bawat isa. Kung mayroong mga mali, ayusin. Pero kung tungkol sa mali na nangaral ng against simbahan, ang Panginoon ang bahala sa kanila. Kasi kapatid, kung tayo ay magturo ng maling aral, automatically we are excommunicated. That is according sa itong canon law na 1364. Kasi mayroon namang mga CFD ngayon, no? Sa Butuan, mayroon ng debate, no? Tungkol sa there is no real existence of Adam and Eve, no? This is really heretics, no? Kasi malinaw kapatid na ipinahayag sa banal na kasulatan na ginawa ng Diyos ang lahat ng tao sa pamagitan ng isang tao. At ito sa mga kapatid ang gawa 15, no? 26, kung hindi ko nagkamali, o 17, 26. At yung basahin, ha? 15, and no? 17, 26. 17, actually. 17, 26. Okay, ito mga kapatid, no? Thank you, Lord. Gawa, 17, 26. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawhan. Malinaw, ha? Pero, mayroong mga simple na kasi mga kapatid, akin din ang idagdag, basahin ko na ang pinaka masamang kaaway sa simbahan ay nasa loob lang ng simbahan. Kini patuloy, ha? Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawan o ipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daanan niyang gilatid ang mga panahon ug ang mga ungkanan sa mga dapit nga ilang ipuyan. Malinaw. Pero anong sinasabi sa mga modernes na nasa loob ng simbahan na hindi nagpakilala sa kanilang grupo, ngunit sikretong nangaral na walang adat at iba? Ano ipinaral nila? Ang Diyos ay gumawa ng tao sa kahit anong bansa. Ibig sabihin, ang Diyos ay gumawa ng tao doon sa Japan. Ang Diyos ay gumawa ng tao doon sa China, doon sa Russia, doon sa Pilipinas, dito sa Pilipinas. Yan ang ipinaral nila. Malutod yan, no? Kasi malinaw na ipinayang dito na mula sa isang lahi, mula sa isang tao, ginawa, nilikha ang Diyos ang lahat ng sangkatauhan at ito ay pinatiran niya sa buong sanlibutan. Malinaw. So, now, ating basahin mga kapatid na ang pinakamasamang kaaway ng simbahan ay nasa loob din ng nasa loob lang ng simbahan. Ating basahin mga kapatid ang San Mateo 10:36. Ito ang sinabi. Okay.
Ang labing mangilaad nga kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Linaw. Ang pinakamasamang kaaway ng simbahan ay nasa loob lang ng simbahan. Yan ang mga modernist. No? Ang modernist, mga kapatid, ay nag-exist noong 1900. I'm sorry. Late of 1900 and early of 20th century. During the time of our beloved Pope Pius X, kasi isinulat niya sa kanyang letter, yung encyclical letter, kalimutan ko, no? Binanggit niya ang patungkol sa modernism. So, tayo mga Catholic defender, huwag tayong magkumpara sa ating naangkin na dasa. Kasi, yan ay bigay ng Diyos. So, hindi natin yan may kumpara. Kung ikumpara natin yan, question, parang kini-question natin ang Panginoong Diyos. So, ating basahin mga kapatid na may iba't ibang gifts tayo, no? Na ibinigay ng Diyos sa magitan ng third person na wala iba kundi ang ating mahal na Holy Spirit. Ito ang sinabi sa 1 Corinto 12. Ito ang sinabi sa 4. May nagkalain-lain mga hiyas na espirituanon apan maurang espiritua ang naghatag ni ini. So, malinaw, no? May iba't iba tayong mga dasa. May nagkalain-lain paagis padalagad apan maurang ginuha ang gilagad. Ang aklat mga kapatid ay ang unang Korinto talata 12. So, kung i-diretso natin sa 11, ito ang sinabi. Apan maurang espiritu ang naghimo nilang tanan, naghatag siyang lain-laing hiyas sa matag tao, sumala sa iyang pagbuot. Kaya hindi natin i-compare. Hindi tayo maingit sa bawat isa sa Catholic Independent. Hindi. Ngunit, ano ba yung kinunoa? Ano ba? Ngunit, tayo ay matuwa kung mayroong mga kapatid natin, mga Catholic Faith Defender na masyadong mataas ang kanilang naabot o mataas ang kanilang level sa pagdipinsa ng simbahan. Yan mga kapatid, hindi tayo mainggit. Dito sa amin sa aming Baykanet sa Tunabo, grabe ang inggitiro dito mga safety. No? Maraming mga inggitirong safety. Inggit sila sa, hindi ko na lang natalagayin, maraming mga inggitiro. So hindi tayo magkumpara kasi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng ating naangkin. Kung ginamit tayo sa Panginoon sa bagay na yan, hindi tayo mainggit, hindi tayo mag-compare kasi ang Diyos kasi will ng God na tayo ay maging ganyan. So, yan mga kapatid. So, yan ang aking masabi sa ibang silipde, no? Na hindi tayo magkumpara. Hindi tayo magkumpara. Kasi tayo ay likha lang ng Diyos, ang ating katalinuhan, ang ating hiyas, gifts ay galing sa Diyos, kaya hindi natin ikumpara. Kasi kung ikumpara, aking balikan, parang kini-question natin ng Diyos. Bakit Lord, binigyan mo siya ng masigit pa sa akin? Parang gano'n, no? So hindi, no? Kasi tayo ay likha lang, tayo ay binigyan lang, kaya hindi natin questionin kung ano ang binigay sa atin. At hindi natin ikumpara sa mga kapatid natin. Kasi tayo ay kapatid. Isa lang tayo sa krusada. Ipagtanggol ang simbahan upang maligtas ang lahat ng tao. Kasi yan ang layunin ng ating Panginoong Diyos. Ating basahin mga kapatid ang misyon ng simbahan na ating mababasa dito sa sulat ni San Pablo para kay Timoteo sa talata sa 1 Timoteo 2:3 hanggang 4, no? Talata 2, versikulo 3 hanggang 4. Ito ang sinabi. Maayo kini o magkapahimot sa Dios nga atong manluluwas nga buot nga maluwas ang tanang tao o mahibalo sa kamatuoran. So ang topic ko ngayon mga kapatid ay patungkol sa grupong baptist, no? Grupong baptist, pero mayroong nagtanong sa akin at sinabi ko sa kanya na mag-live ko, doon sa live ko sasagutin. Yung sinasabi na once saved, always saved. Atin yan lilinawin noon mga kapatid, no? Okay.
So, unahin ko muna kapatid, pagsagot, yung sinasabi sa tanong sa ating kapatid, bro, paano natin lilinawin o sasagutin yung sinasabi nila na once saved, always saved. No? Basahin muli na sinasabi niya na once saved, always saved. Ito. Bro, ngayong gabi unsaon paglumpag aning mga protestante nga sila daw luwas na matod sa ilang bersikulo, once saved, always saved daw, bro. So yan, no? So mga kapatid, ang sinabi once saved, always saved ay patungkol yan sa redemption. Kasi once kung nabaptismohan ang tao, hindi na siya pwedeng baptismohan pa upang ma-redeem siyang muli. Hindi. Yan ang ibig sabihin sa once saved, always saved. Redemption yan. Pero kung eternal life, ay once na na-redeem tayo sa pamagitan ng pag-anib natin o paging kaanib natin sa iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus, nating nagawa tuwing tayo ay nabautismohan, ang kaligtasan natin natanggap dyan ay ang redemption. Hindi tong subjective salvation. Kasi ang objective, ang redemption ng kapatid, yan ang objective salvation. At ito ay sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa cross. At ito ay ating matanggap sa pamagitan ng bautismo. Now, ating basahin mga kapatid, once saved, always saved. Kasi ang Panginoong Hesus ay minsan lang nagpapako sa cross upang tubusin ang ating mga kasalanan. At basahin na ang Panginoong Hesus ay nagpapako sa cross upang tayo ay mailigtas sa ating pagiging makasalanan. Minsan lang, yan ang ibig sabihin sa once saved, always saved. Na hindi na magpapako pa muli ang Panginoong Hesus upang matubos ang ating mga kasalanan na nagawa matapos tayo na bautismohan. So, ating basahin ang 1 Pedro 2:24. At ating basahin na tuwing tayo na bautismohan, tayo ay nalilinis na sa ating pagiging makasalanan. Ito ang sinasabi sa 1 Pedro 2:24. Dito sa cross, gidala ni Kristo diya sa iyang lawas ang tanang mga sala. Aron dili na kita magpakasala, kung dili magkinabuhi ng matarong, pinaagi sa iyang mga samad na ngaayo kita. So nais ng Diyos, ang kinukot sa mga baptist, sa ibang sikta, mga kapatid, yung sinasabi dito na aron dili na kita magpakasala. So ito ang ibig sabihin nila na once saved, always saved. Kasi naligtas na tayo sa pagiging makasalanan. Pero yan ay, ang ilang pag-intindi ay mali kasi nang ang isang tao ay matapos mabautismohan, siya ay maaari pa rin magkasala. Yan ang nilinaw ni San Juan, no? So, minsan marami akong mateksto na nais basahin pero hindi mabasa, no? So, ito 1 2 1. Mga anak, disulatan ko kamo, nini, aron dili na kamo magpakasala. Apan kung may makasala, kita may manalaban na si Jesucristo ang matarong nga mo'y mga tubang samahan. So, malinaw na ipinayag dito na ang mga tao, nang matapos na siyang mabautismohan, na siyang naglilinis sa kanyang pagiging makasalanan, ay maaaring magkasala pa rin siya. Yan mga kapatid, kasi tao lang tayo. Now, akin ba sa mga kapatid na ang baptism ay paglilinis ng ating makasalanan? At ito ba, ang tao ay malilinis lang sa kanyang pagiging makasalanan kung ang nagbautismo sa kanya ay ang tunay na iglesia. Yan. Kasi kung ang nagbautismo sa atin ay fake na iglesia, hindi tayo nalilinis sa ating pagiging makasalanan. Lalo pang lumubog tayo sa ating pagiging makasalanan. Kasi fake ang nagbautismo. There is only one baptism. There is only one church who give us the baptism na maglilinis sa ating mga kasalanan. Ating basahin mga kapatid, na ang baptism ay ang paglilinis sa ating pagiging makasalanan. Gawa 22:16. Busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala, pinagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. So, ang pagpapako ng ating Panginoong Hesus sa cross dahil sa ating kasalanan o ang pagligtas natin, ang pagligtas ng Panginoong Hesus sa atin sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ay ating matanggap sa pamagitan ng simbahan.
sa paraan ng bautismo. Yan mga kapatid. Kasi ang bautismo ay ang paglilinis ng pagiging makasalanan. So malinaw na kung ang tao ay nabautismuhan sa hindi itinayo ng Panginoong Hesus, wala siyang nakamit na redemption o kaligtasan sa pagiging makasalanan. At yan ang nangyari sa mga sikta. Yung nabautismuhan lang sa kanilang sikta. Pero yung nabautismuhan sa Katoliko at lumipat sa ibang sikta, siya ay na-redeem na. Ngunit siya ay nalihis sa katotohanan. So, yan mga kapatid. So, ang sinasabi na once saved, always saved, ay patungkol yan sa redemption. Hindi yan patungkol sa subjective salvation na mayroong kasabihan na tayo lang ang makapagligtas sa ating sarili. Kasi mga kapatid, tayo ang magdesisyon, gumawa ba tayo ng masama o kabutihan. Kung saan tayo pumili dyan, yan ang resulta sa ating pagiging Kristiyano o sa ating mapuntahan. So, piliin natin ang mabuti, hindi yung masama. Kasi ang tao ay binigyan tayo ng free will sa Diyos na magdesisyon sino ang ating sundin, siya ba o ang masama. Ating basahin mga kapatid, ang Deuteronomio 30:19. Ating basahin upang maintindihan sa mga sikta na mali ang sinasabi nila na subjective salvation ang sinasabi sa once saved, always saved. Ito ang sinasabi. Gibimo kong saksi karon ang langit o ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon. So giitagan tayo sa ating Panginoong Diyos ng freedom. Pumili ba tayo sa masama o sa mabuti? Sa panalangin o katalagman, busa pilian ninyo ang kinabuhi. Ibig sabihin, karian ng Diyos. Aron kamo o ang inyong mga kaliwatan, mulungtad. So yan mga kapatid. So mayroon tayong free will. Now, after baptism, kailangan ba tayong magsumikap sa paggawa ng kabutihan upang makamit natin ang eternal life, mga kapatid, na in-offer sa Diyos sa atin sa pamagitan ng baptism. Kasi sa pamagitan ng baptism, tayo ay mayroon ng pangalan sa kaharian ng Diyos. So, binigyan na tayo ng Panginoong Hesus ng kasiguruhan upang makakapasok sa kanyang kaharian sa langit. Ngunit, magsumikap pa rin tayo at ibig sabihin mula hutay aron makasunod sa gingharian sa ating Panginoong Hesus. Ating basahin mga kapatid ang San Marcos 13:13. Na magsumikap tayo mga sangkatauhan ng Diyos na nabautismohan sa simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesus, kailangan magsumikap pa rin tayo. Hindi yung porque nabautismohan na, wala na kang gawing mabuti. Deception yan ng Diablo at yan ang nangyari sa mga sikta, na-deceive sila ng Diablo. At basahin na ang San Marcos 13:13. Ito ang sinabi. Ugdumtan kamo sa tanang tao tungod ganako. Sino ba yung kamo? Yung mga kaanib sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus. Ugdumtan kamo sa tanang tao tungod ganako. Apan kadtong mula hutay hangtod sa katapusan, maluwas gayon. What's it? Apan kadtong mula hutay, maluwas gayon. So kailangan pa tayong magsumikap sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. Kasi mga kapatid, kung mag-aral tayo ng kaligtasan na binigyang titulo ng simbahan sa soteriology, mayroong kaligtasan na matanggap natin. Una, yung kaligtasan sa pagiging makasalanan. At siya ding pinto na makakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Pero kung hindi tayo pumasok, yan ang mali. So, may dalawa na panahon na tayo ay maaaring makatanggap ng kaligtasan. Una, yung objective salvation. Ang objective salvation, mga kapatid, ay matanggap natin sa pamagitan ng bautismo, pananampalataya at bautismo. Ito ang objective salvation. Kasi kung tayo mananampalataya at magpabautismo, narinim tayo o naligtas na tayo sa pagiging makasalanan.
Ngunit, kung natanggap na natin yung redemption, kailangan pa natin magsumikap kasi mayroong eternal life na atin pagsisikapan or yung pagpasok natin sa kaharian ng Diyos na ang kailangan ay dalawa din. Nanatili ang pananampalataya pero ang partner ay hindi na baptism, ngunit ang partner ay mabuting gawa. So hindi natin kalimutan na ang redemption, ang kailangan ay pananampalataya at baptism. Ngunit sa eternal life, subjective salvation ay pananampalataya at mabuting gawa. Dalawa pa rin. So nandito, nanatili ang pananampalataya, pero sa subjective salvation, ang partner niya ay mabuti ng gawa. Yan ang ating basahin. So yung once saved, always saved, hindi na ka magsumikap ng gumawa, mali yan. Pero ang once saved, always saved, hindi na yan matanggap sa sekta kasi peke man sila. Paano sila nakatanggap ng redemption na fake man ang nagbaptismo sa kanila? So, ang once saved, always saved, ang ibig sabihin niyan ay yung nabaptismo sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus. Na ibig sabihin, kung tayo ay magkasala, hindi na tayo baptismuhan pa upang malilinis sa ating pagiging makasalanan o sa ating mga nagawang kasalanan. Hindi na. Yan ang sinasabi, once saved, always saved. Madali man lang intindihin. Basta kay palaging magdasal. Palagi tayong magdasal sa Panginoon, mga kapatid. Ma-enlighten ka sa ating mga pag-intindi sa banal na kasulatan. Maintindihan natin ang ipinangaral ng ating simbahan. So, ang once saved, always saved, ay mangyari iyan sa tunay na simbahan at iyan ang redemption. Aking balikan ha. Ang once saved, always saved ay mangyari na lang yan doon sa tunay na simbahan. At yan ang redemption. Kasi aking balikan pa rin, kung tayo ay magkasala muli matapos tayong nabautismuhan, hindi na tayo bautismuhan pa kasi na-redeem na tayo sa pagiging makasalanan. Na-redeem na. Hindi na bautismuhan. So, ang gawin na natin ay mangumpisal. Kung makagawa tayo ng kasalanan, yan mga kapatid. Hindi yung bautismuhan muli. So now, ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos o ang eternal life ay nangangailangan ng pananampalataya at mabuting gawa. Ating basahin mga kapatid, ang ipinahayag ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Santiago sa talata 2, versikulo 14 hanggang 17, sa versikulo 20, 24 at saka 26. Malinaw yang ipinahayag dito. Itong aking basahin. Mga igsoon, unsay kapuslanan ko ng usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya ay mga mayong buhat, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayon. Malinaw. So, failure na ang mga sikta kasi sikta lang. Pananglit may mga kaigsunan na nagkinanglan o biste o walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong Panginoon kanila panalangin ang unta ka mo sa Diyos? Pagsinina ka mo o maayo, pagsinina ka mo o kaumayo, kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinanglan, ingon ni ini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. Itong mga taong sinabihan ni St. James ay yung makaanib sa simbahan. Natapos, nakatanggap na sila ng bautismo. Ito pa sa 20. Buang, may salita pang buang. Kay kinahanglan kababang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan. Malinaw. 24. Kung sa nakita ninyo nga usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat o dili tungod sa pagtuo lamang. 26. Kay ingon nga patay ang lawas na wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. So, ang ginawa ng mga protestante ay yung sa devil na ipinangarap, sa devil na baruganan, ano ba yun, no? Kasi, malinaw ipinayag dito. Pero ano
Anong ginawa nila? Kahit kami magkasala, tuwing kami mamamatay ay makakapasok pa rin kami sa kaharian ng Diyos. Paano mangyari yan po iyo? Because faith lang. Siguro ang kaligtasan. Paano mangyari? Hindi man o siya ba yung gani? Hindi magani na niburo ang tunay na iglesia, ang faith pa. So yan mga kapatid. So, ang once saved, always saved ay patungkol yan sa objective salvation or redemption. Kasi balikan kung magkasala tayo, hindi na tayo baptismuhan pa, hindi na tayo i-redeem pa muli kasi natapos na. Yan ang ibig sabihin sa once saved, always saved. Pero kung yan ay ilapat natin sa eternal life, ay mali-mali yan. Kasi umarap tayo ng judgment. Ito mga kapatid ha, napakabaluktot ang mga sikta. Kung ang tao sa kanilang pag-intindi, ang once saved, always saved ay yung eternal life. So, lumabas na wala ng judgment. Malinaw ha? Aking balikan. Kung ang pag-iisip na masikta ang ating tanggapin, na once saved, always saved, sa eternal life, lumabas na ang Diyos ay hindi na mag-judge sa kanyang pagbabalik. O lumabas na kung ang tao ay mamatay, hindi na siya humarap ng judgment. So, baloktot. Kasi ang tao, after his death, after our death, humarap tayo ng judgment. 2 Corintios 5:10. So kung pag-isip ng mga protestante ang ating tanggapin na once saved, always saved sa eternal life, bakit tuwing tayo mamatay ay humarap pa tayo ng judgment? At ito sa akin ng 2 Corintios 5:10. Kaya grabe ang deception ng Diablo, no? Grabe ang deception ng Diablo. Maraming na-deceive sa Diablo sa pamagitan ng once saved, always saved. Ito ang sinasabi na tuwing tayo mamamatay ay humarap tayo ng judgment. 2 Corintios 5:10. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Ang magkalip sa tunay na iglesia, tuwing siya ay mamatay, harap pa siya ng hukom. Ano pa kaya ang mga faith, mga huwag, mga mini? Grabe, no? Grabe gini mga mini. So yan mga kapatid, ginagamit sila sa Diablo upang uli na nilang malaman na sila ay nasa impyerno na. Hindi nila malalaman na sila ay patungo sa impyerno sa kanilang sinasabi na once saved, always saved, na ang ibig sabihin nila ay eternal life. So yan mga kapatid, na baluktot ang sinasabi nila kasi haharapan tayo ng hukom tuwing tayo ay mamamatay. So once saved, always saved about redemption. Kasi kung tayo ay magkasala, kung man tayo bautismuhan, hindi na tayo bautismuhan pa. Kaya ang Diyos, dahil siya ay pag-ibig, nagbigay siya ng isang sakramento na ang mga tao na nabautismuhan sa kanyang iglesia na hindi makaiwas sa paggawa ng kasalanan ay maliligtas pa rin o malilinis pa rin sa kanilang ginawang mga kasalanan sa pamagitan ng confession, kumpisal. Kasi mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Kahit kailan tayo magkasala, basta hindi lang intentional, ang Diyos ay palaging maawa sa atin. Aking basahin na, mga kapatid, na ang Diyos ay pag-ibig. At isunod ko na tayo ay mamupisal upang malilinis ang ating nagawang mga kasalanan. Sa 1 Juan 4:8, ang Diyos, sinasabi rito na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya gumawa siya ng sakramento para sa mga anak niya na nakagawa ng kasalanan matapos silang nabautismuhan. 1 Juan 4:8. Ang wala may gugma sa iyang isikataw, wala makailan sa Diyos, kaya ang Diyos gugma man. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, tuwing ang kanyang mga nagiging anak,
Kasi tayo mga kapatid, kung tayo ay nabautismuhan sa tunay na iglesia, tayo ay kinilala na ng Diyos na kanyang mga anak. Pero kung ang nagbautismo sa atin ay hindi ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, hindi tayo kilalanin ng Diyos na kanyang mga anak. At basahin mga kapatid, na ang naging kaanib sa simbahan bago basahin yung mga umpisal. At basahin mga kapatid, na yung mga tao na nabautismuhan sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay kinilala ng Diyos Ama na kanyang mga anak. At basahin ang Juan 1:11. Ito ang sinabi. Miyagi siya sa iyang kaugalingong katawan apan wala silang mudawat kaniya sa 12. Hinoon may midawat o mituo kaniya. Ibig sabihin, nagpabautismo rin. Busa sila gitagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Diyos. Malinaw. Kinilala tayo ng Diyos na kanyang mga anak tuwing dahil tayo ay nabautismuhan sa kanyang iglesia. At dahil tayo ay mga anak ng Diyos, palagi siyang nagmamahal sa atin. Kaya kung tayo magkasala, mayroon siyang ibang paraan. Hindi bautismuhan muli kasi once saved, always saved sa redemption. Mayroon siyang ginawang sakramento na maglilinis sa magawa nating makasalanan. Magpatawad sa ating magawang makasalanan. Ating basahin mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan sa talata 20, versikulo 19, 20, 22, 23. Itong sinabi. Gisulti niya kini o niya gihoypan niya sila o giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ito rin mga kapatid ay nagbayag sa redemption na once na na-redeem ka na o nabautismuhan ka na hindi ka na bautismuhan kasi mayroong sakramento na maglilinis muli sa maglilinis muli sa ating nagawang mga kasalanan. Napakabait ang Diyos. Napakabait ang Diyos. Siya ay nagmahal sa atin ng lumos. Ang Panginoong Hesus nagkatawang tao at magpapako sa cross. Sino ba tayo na kanyang sakripisyon sa cross kung hindi pa pag-ibig ang Diyos? Yan mga kapatid. Kaya kailangan tayong makaintindi sa kanya ipinangaral upang hindi tayo mali sa katotohanan sa pamagitan ng paglipat natin sa mga mini na mga grupo. Naulang iba ko din ang mga sikta. Now, ating sa mga kapatid, ang ating salamat sa pang-explain bro. More power. Salamat din bro, no? Laila John. 2 Corinto 6 daw bro. Mauna ilang ipanghambog. Ating basahin ha. 2 Corinto 6 One save, always save. One save, always save sa redemption na. Ikalawa, sa tunay na iglesia lang natin yan matanggap. So kung fake ka, walang matanggap na save kasi fake. Isa lang ang bautismo, at isa lang ang magbautismo. Ang simbahan lang na itinayo ng Panginoon Hesus. So, kay nangingon ang Diyos, gidungog ko kamo sa takla na akong gikaymutan. Gitabangan mo kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takla sa pagdawat sa kaluoy sa Diyos. Karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Tama! Pero para sa kanila, para sa sino itong nakasulat dito? Para sa atin yan mga Katoliko kasi tayo ang tunay na iglesia. Walang kinalaman ang mga sikta dito. Kung gumamit ang mga sikta dito, squatter lang sila. Kayo mga protestante, kung makapanood mo sa aking live ngayon, protestante, squatter lang kayo. Kasi ang lahat ng mga sinasabi ng Diyos dito sa banal na kasulatan ay para sa lahat ng tao na maging kaanib sa kaniyang iglesia. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay hindi kaanib sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, wala siya ay labot sa nasulat sa Biblia. Kung bumasa siya sa Biblia at i-apply sa kanilang grupo, squatter lang sila. Kayo mga protestante, squatter lang kayo. Kasi ang lahat na sinasabi rito sa Bible ay para sa lahat ng tao na maging kaanib sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus.
Kaya ang may-ari ng banal na kasulatan ay walang iba kundi ang itinayo ng Panginoon Hesus na nakilala bilang Catholic Church. So yan mga kapatid. Now, akin din, ito ay maganda rin ito magamit upang sa pagtanggol natin sa ating simbahan. Ang simbahan na tinayo ng Panginoon Hesus ay hindi pinangalanan. Ngunit ito ay tinatawag na Catholic Church. At ito mga kapatid, ang ating reliyon ay hindi naging tunay dahil sa pangalan, kundi dahil ito ang pinamumunuan ni San Pedro, unang pangulo na si San Pedro at si Pope Leo ika-267. Yan ang matibay na ebidensya. Kasi kung pangalan ang ating gagamitin, maraming gumagamit sa mga salita ng Diyos dito sa banal na kasulatan. Pero pag sinasabi na yan ba ang pinamumunuan ni San Pedro, wala na silang ma-explain. Kasi sulpot lang sila. So, ang pagiging tunay na sa simbang Katoliko ay hindi sa pangalan, kundi dahil si San Pedro ang unang pangulo. At ang kanyang successor ay ngayon ay si Pope Leo XIV na ika-267 Pope. Yan ang strong evidence. Kasi kung bumasa tayo sa mga history, who is the first head of the church or the Catholic Church is no other than St. Peter. At yan ang ebidensya na tayo ang tunay, hindi sa pagiging Katoliko. Kasi mayroong Orthodox Catholic, mayroong Old Catholic, mayroong Anglican Catholic. Ngunit, hindi sila makonect ni St. Peter. Yan mga kapatid. Ang tunay, ang Roman Catholic, hindi sa pangalang Roman Catholic, kundi dahil yan ang pinamumunuan, yan ang pinamumunuan ni San Pedro na siyang unang leader sa Kristyanismo. Yan mga kapatid. So ating basahin pa, no? So, papasok na rin ang ating kapatid na si Elisa Bacane. Okay. So, ang 2 Corintios 6:2, akong balikan, ito ay patungkol sa tunay na iglesia. Walang kwenta ang mga sekta dito kasi squatter lang sila, no? At ito ay patungkol din sa redemption. Pakibalikan na, kay nagingon ang Diyos, Ginoo ko kamo sa takna nga kung gikaymutan, quoted ni sa Old Testament. Kung ang forma sa pagsulat, ganito ang forma, quoted yan from the Old Testament. Kay nagingon ang Diyos, Ginoo ko kamo sa takna nga kung gikaymutan, gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Diyos, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So, ibig sabihin nito mga kapatid, yung dumating ang Christian religion, ang tunay na Christian religion sa kaisipan ng isang tao, o ang isang lugar ay napangaralan patungkol sa Christian religion. Yan. Kasi kung ang tao na napangaralan about sa Truth Church of Christ at siya ay magpabautismo, sa oras na yan, natanggap o dumating sa kanya ang kaligtasan. Yan mga kapatid. O sinabi pa dito, gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Kasi ang Panginoong Diyos ang nagsabi, nagutos sa kanyang simbahan na humayo kayo sa buong mundo. Ibig sabihin, tinulungan ng Diyos ang lahat ng mga tao sa mga malayong lugar na mapuntahan sa kanyang sagatuan upang mapangaralan sa Christian religion. Yan ang ibig sabihin dito. So ba? Bro, ingon ang mga Baptist na born again, dili na daw sila hukman kay luwas na sila. Ang hukman daw, mga makasasala. Sila ang hukman. Wa man sila kwenta. Pik man ang bunagin. Sikta na nga. Pero, hukman. Sinabi ng Diyos na hukman ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos na ang kaanib sa kanyang iglesia ay haharapan ng hukom. So ano pa kaya ang mga mini? So hindi tayo maniniwala sa mga mini kasi
Deception nga, yan, no? Deception ang sinasabi nila or sila ay nangaral sa nais ng dyablo upang malihis sa katotohanan ang tao. Deception ito. So aking basahin ha, na lahat ng tao tuwing mamatay ay harapan ng judgment. Ang ibig sabihin na sinasabi ko lahat ng tao, yung unang-una, yung sangkatauhan ng Diyos. Kasi makapasok sila sa kalayaan ng Diyos kung sila ay naging mabuti. Pero yung mga sikta, sinasabi ng Panginoong Diyos na wala silang lugar sa kalayaan ng Diyos kasi sikta lang sila. Aking ipaliwanag yan, no? Kung ang isang grupo ay sikta lang tulad ng Born Again, Baptist, Methodist, Church of God, Ili Soriano, One Way, silang lahat ng mga protestante, wala silang lugar sa kalayaan ng Diyos maliban sa kanilang mga naging anak na mga inosente. Pero silang nandyan na sa age of reason, walang kwenta sila, wala silang lugar sa kalayaan ng Diyos. At inasahin mo na ha, naharap tayo ng hukom. Kaya kinahanglan matubang kitang tanang kang Kristo aron iyang hukman. Batin ha? Kaya kinahanglan matubang kitang tanang kang Kristo aron iyang hukman. Kitang tanan. Sinong nagsabi? Si San Pablo. Anong sinabi ni San Pablo? Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan. Pati siya. Pero mga protestante, hindi na. Mga sikta. Ayaw mo padala sa demonyo, kamo mga protestante. Ayaw mo padala sa demonyo. Magbahiran mo, may impirno mo po. Magbahiran mo. So, gingon din ha? Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makagawa sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan dinhi sa kalibutan. Kitang tanan, hukman. Ito ba, si San Pablo, isang apostol, nasasabi ba siya na hindi na siya hukman? Dabi ni mga protestante, kaya mga kapatid, ako'y magsumikap. Habang ako'y may buhay pa, ako'y mangaral upang maliwanagan ang mga kapatid natin, mga protestante na nagbiktima ng dyablo. Si San Pablo, anong sinasabi niya? 1 Corinto 4:4. Sinasabi ba niya na hindi na ako haharapan ng hukom? Sino si San Pablo? Isang napakabagitan na mga ngaral sa Christian religion. At sinasabi ng 1 Corinto 4:4. Tinaw kaayo ang akong konsensya. Apan wala kini magpasabot nga wala gayon ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Sus, Ginoo ko ni mga protestante. Pagka diablo. Grabe, no? Si San Pablo, nakausap ang Panginoong Hesus. Nagsasabi pa na hindi ko masasabi na wala akong kasalanan. Ang Diyos lang ang maghukom sa akin. Pero ang mga sikta, wala na may kasalanan, luwas na may yun. Ayaw, hindi kita patintala ni mga protestante kay instrumento sila ng dyablo. Okay, ito ba ha? Okay, ito na ang kapatid natin, no? Ili sa magtani, sino ang nagsabi sa iyo tanda, na squatter kayo kasi pek kayo. Gusto mo? Ikaw ini sa Bactane, squatter ka. Kasi pek ang sikta na inaaniban mo. Pero kung ma-prove mo na kayo ang itinayo ng Panginoon Diyos, kami ang squatter. I-prove na kayo ang itinayo ng Panginoon Diyos. Unang tanong, kailan yan dumating sa Pilipinas? Ikalawa, kailan ninyo ginawa ang Biblia? Kasi ang gumawa ng Biblia ay ang tunay na iglesia. So, yun sa Bactane, squatter ka lang kasi sikta lang ang nagbautismo sa iyo. Ito pa. Ang tanong mo, Sol, sino ang nagtayo ng kulto at kailan itanayo ang kulto mo? Murang plakang buhak, bro. No? Hindi ka natubayan ko kasi yung mga question mo, parang kang plakang buhak. No? Parang plakang buhak. Sinasabi ko na kung hindi ka maniwala sino ang founder sa Catholic Church ay ang Panginoon Hesus, sabihin mo sa akin kung sino ang nagtayo. Mayroon kang pag-isip.
Jesus Christ did not establish the Catholic Church. It was established by Roman Empire in the 3rd century. Ano history yan? Or history, civilization, and culture of the Roman Empire. Brother, alam mo what is standard reference? Grabe ka bro, no? Elizabeth Tanin. Ang sinaliban ka na ng espiritu ng demonyo bro. Sinaliban ka. Kasi kung matino ka, gumamit ka ng standard reference. Gumamit ka ng standard reference. Hindi yung mga reference ang ginawa ng mga protestante. 1998 pa, 1998 ang lumipas bago pa lumabas yung ginamit mong history. 1998 pa. Ngunit, noong 200 AD, mayroon ng history. Sa doon alam ko, Lord, na nasakitan si Elizabeth Tanin, no? Pero kinanglan ng sudiyan na ito rin sakit ang makakatulong kawanan na. Technically, Peter was not a pope. That is not Bishop of Rome. Anong reference mo, bro? Tingnan mo sa Protestant history, Wikipedia at Britannica. Sino ang first Bishop of Rome? Tingnan mo. Ma'am, ikaw Elizabeth Tanin, hindi nung katubayan. Hindi ka may tubayan bro, kasi parang defective ang pag-iisip mo. Parang defective. Sorry kayo. The Oxford Dictionary of Popes by J.N.D. Kelly, Oxford, New York, Oxford University Press. Okay, at ilinawin ito ha. Sinasabi rito sa inyong ginagamit kasi sa panahon ni St. Peter, foreign pa ang salitang Pope. Kasi ang salitang Pope ay ginagamit na o nakilala na noong more or less 200 AD or 2nd century. Yan. Nang sila ay nabigyan na ng liberation noong 313 through the Edict of Milan, mandated by Constantine the Great, doon na nakilala na ang leader ng Kristyanismo ay Pope ang tawag. Kasi Pope ang tawag sa leader ng Christian religion o sa itinayo ng Panginoong Hesus, kaya si St. Peter ang unang Pope. Aking balikan na sa panahon ni St. Peter, foreign pa ang paggamit sa salitang Pope. Kasi inuusig pa sila, hindi pa sila nakaplastar. Pero noong sila nabigyan na ng liberation sa pamagitan ni Constantine the Great through the Edict of Milan, doon na nakilala na ang head sa Christian ay tawagin Pope. At dahil Pope ang head sa Christian, si St. Peter ay ang unang Pope. Yan. Grabe ni mo brother, no? Okay. Kwentong kalabaw, lumabas sa pan. Kasi ano ko bro, kalit na yung kakaamang bro. Pagnawa bro, kalit na yung kakaamang. Kalit na yung kakaamang. Kaya kanina mo style ka ng satanic, no? Satanic. Kalit na yung kakaamang bro, tanawan. Kung magsige ka ni mong style, kalit na yung kakaamang. Di na pamulga, kasi silutan yung kasi Ginoo. Di ba kung itinarong ni mo? Kung makikinayanog ka, ayaw gamitan ng mga dili Christian na mga words. Kristoano nag-angkon ka nga kayo ang tunay na Christian, pero bakit ganito ang mga salita mo? Napayag ito na anak ka ng Diablo. Pero, kasi sinutan ka na sa Ginoo mo, kalit na kagkamang bro. Looy kay ka, no? Kalit na kagkamang. Okay. Sabi, on 8-11. At ito sa akin, no? Pero ako naman din mo, bro, minsan kung nakitang pinayuhan. Pero kung hindi ka baka mukalit lang kagamang. No, mukalit lang kagamang. Silutan na rin kasi Ginoo, mukalit lang yung kagamang. Ecclesiastes 8:11. Ito ang sinabi. Kawaan mo ang sarili mo. Kung kayo ay tunay na Christian, ipakita mo sa inyong mga salita na tunay kang Christian. Kauwaw naman natin. Daga mga tao na tanaw natin, yung nanay mo attitude, kapakauwaw na ka.
Ecclesiastes 8:11. Ngano man sayon ra kaayo sa mga tao ang paglapas sa balaod tungod kay dili man sila silutan dayon. Mo di mo squatted man na. Pig man na. So ito ay para sa inyo mga pig, hindi para sa amin. Pig ka lang. Sikta ka lang. Tanungin kita sino nagtayo sa inyong grupo, hanggang ngayon wala ka rin masabi na ang Panginoong Isos. Ano klase ka? Wala din kayo. Wala ka sama. Pero bro, sorry kayo bro ha. Sa tingin ko wala ka sa tamang pag-isip. Wala ka sa tamang kakayuan. Kasi sinabi mo na you are Christian, pero ang mga salita mo ay hindi Christian. Gumamit ka pa ng mga reference na mga Protestant reference. Yung standard ang gagamitin mo. You know what is standard? No, study. What is standard? Reference. So, squatter ka lang bro, no? Walang kayo labot din sa Bible, no? Nandyan mo sol, okay na to, sol, ha? Nandyan mo sol, kung sino ang nagtayo ng kulto mo, tinayo ito ng Roman Empire. Roman Empire nagtayo sa Christian religion? Bakit? Ang mga Roman Empire ay Christian ba? Grabe, ulo, di mo bro, no? Ang Roman Empire ay hindi Christian, di ang pagans. But, na-conquer sila sa Christian religion, kaya ang Roma ay naging Christian. At ibasahin na. Sa Old Testament, ipinahayag na ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Daniel na ang Diyos ay magtayo ng kaharian at lahat ng kaharian dito sa lupa ay kanyang kanyang malupig. Buntogo niya. At sa na, Daniel 2:44. Mag-aral ka ng mabuti bro. Huwag ka magpatuho na marunong ka kasi squatter ka lang sa Bible. Fake ka. Ito ang sinabi mga kapatid, ha? Daniel 2:44. Sa panahon na ini mga haria ang Diyos magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. Ito ang simbahan. Di ang iyang gahom maagaw sa laing katawhan. Dugmoko niya kining mga ginghariana o kini mao ilang katapusan o kini maong gingharian mo barog hangtod sa kantoran. Ano ba ang ibig sabihin na dugmoko niya kining mga ginghariana? Buot pasabot, buntugon sa simbahang Kristyanismo o Katoliko ang mga nasod nga mga pagano at sila'y mahimong Kristiyano. Yan ang nangyari sa Roma. Ang Roman Empire is not Christian before, but gibuntog sila sa Kristyanismo. That is why naging Christian sila. Gabi ni ulo ni mo ha. Basahan niya kung naa kay ulo bro. Santa ni Roma 1:7. Pero kung wa kay ulo, ako di kakasabutan ni Roma 1:7. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios. Gihigugma o gitawag sa Dios. Kasi sila ay pagano. Di ka marunong magintindi. Gigumaw, gitawag sa Diyos ang taga-Roma. Ano man, pagano sila? Ito ba? Ang mahimong iyang katawhan. Buot pasabot ang Roman Empire before sila naging Christian, they are not people of God. Makaintindi ka ba bro? Pero sa tingin ko, kulang ang pag-iisip mo. No? Ang edad mo siguro ngayon 50 pero ang pag-isip mo ay 6 years old. Kaya premature siguro ka. No? Ito ba ha? 8. Ang sa statement, ang tagang unta ka mo grasya o kalinaw sa Diyos nga atong amahan o sa Ginoong Jesucristo. Malinaw na ang Roman Empire kasi di ang pagans tinawag sila ng Diyos upang sila'y maging sangkatauhan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin sa Daniel 2:44. Buntogon niya kining ginghariana. Ang bubuntog ang tukoro ni Lord Jesus na iglesia. Yan. So paano mo masasabi na ang Catholic Church ay invented lang sa Roman Empire? Na sila tinawag upang maging Christian. Sila ang nag-invento. 6 years old mo pag-iisip mo.
Sana i-arrange sa Panginoong Diyos yung pagkatao mo na late ang pag-iisip mo, ang iyong katawan, ang iyong edad, parang ipalagay natin 50 years old na pero ang pag-iisip mo parang 60 years old. Sana kakawaan ka ng Diyos i-arrange ang pag-iisip mo. So, grabe ni mo bro, no? Sulit yung tayo, no? Okay. Sino nagsabi sa iyo hindi standard word story yan mo? So, word story. Anong word story yan? Anong aklat na word story yan? Madali lang magsabi na word story. Ngunit, hindi mo ma-prove na yan ay standard. Kasi kung magbasa ka sa standard reference, New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Encyclopedia International, Volume 15, page 520. Yung dalawa lang. Anong sinabi sa New Book of Knowledge? The history of the Roman Catholic Church began in the Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Jesus founded a church to carry His message of salvation to all men. Yan ang standard reference. New Book of Knowledge. Ito ba? Encyclopedia International, Volume 15, page 520. Anong sinabi? For there are two equally valid definitions of the Roman Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Yan ang standard reference. New Book of Knowledge, Encyclopedia International. Sinabi mo word story pero walang pangalan. Anong aklat? Kawawa kay Elizabeth. Kawaan ka sana ng Diyos, bro. No, sayang kay kaluluwa mo mapunta sa impyerno. Pero pag-isipan mo ito, kung kayo ay tunay na Christian, ipakita mo sa pamagitan ng inyong mga salita. Yan. Huwag kang magkipagtalo sa pamagitan ng inyong masamang attitude. Kasi yan ay napapayag lang na anak ka ng Diablo. At ibasahin na isa ka sa mga anak ng Diablo. At ibasahin ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa 1:8-44. Ito ay sinasabi ng Panginoong Diyos sa mga tao na hindi na naging sa kanyang iglesia. 1:8-44. Mga anak kamo sa inyong amahan na mao ang yawa, isa ka. Ug buot kamo mosunod sa mga tibuok sa inyong amahan. Isa ka. So brother, kung kayo ang tunay na Christian, please ipakita mo yan sa iyong dawi kamo communist. Ipakita mo. Huwag yung diabolic na satanic na mga kinahiyan. Sino nagsabi sa iyo? Word story yan. Anong pangalan sa word story na yan? Marami pang word story. Mayroon akong inilista mga word story. Mayroon akong mga pangalan aklat. Akin na sana. Tinanapin mo. Para mayroon kang matutunan. There are more or less 12 standard reference saying that the Catholic Church is the only church founded by Lord Jesus Christ. Okay. So, okay. Luis Anthony Valdez Montefalco, matod ni Ili sa Bactali na may manyak daw si San Jose. So, sa oras na tubag naman ako na bro, ihanom na din ko, ano? Kato yung Diyos nga si Soriano, moto'y manyak, kaya yung lalaki katubang, makigdulog, kung babae katubang, makigdulog po. Moto'y Diyos ni Elis Bacane, si Eli Soriano, nga double blade. So, mahina katanda. So, sana pawiin ka na sa inyong ama na si Satanas sa inyong karihan bro kasi nagsamo ka sa kalibutan, no? Mag-angkin ka na kayo ang Christian bro, ang iyong attitude ay malinaw na makikita na anak ka ng iyong ama na walang iba kundi ang Diablo. Okay. Mahina ka. Ay, nako. Pero maraming salamat din sa inyo, bro. Okay. Soriano, haka. Yes. Huwag mo ikaya. Si Soriano ang inyong Diyos na doble cara. O
mayroong lalaki, lalaki ang mamahalin. Kung mayroong babae, babae ang mamahalin. Yan ang iyong Diyos, no? Imperial state. Okay, very good, bro. No? Mayo, buti, explain ko yan. No? Roman Catholic Church is an imperial state of religion of the Roman Empire founded by an autocratic emperor of Rome. Yan, 380. Lagi mo, kay founded in 380. Yeah. 107 si San Ignatius, gamit na Polo Katoliko. Yeah, 380. Late ang pag-iisip mo, bro. 50 years old ka na, pero ang iyong pag-iisip ay 6 years old pa. No? 107, ang Christian religion ay tinatawag ng Katoliko sa pamagitan ng third bishop of Antioch. Wala iba kundi si San Ignacio. So, paano? 380. So, ang Catholic Church is also as, ang Vatican is also a state. Vaticana, kasi ang Pope noon sa Vatican, ang head ng simbahan at siya din ang head sa Vatican State. Yan ang Pope. Yan. Kasi dahil ang Pope, minamahal yan sa mga hari at presidente kasi siya rin ang pinuno sa Vatican City. Kung mag-iskota of religion, kinilala din ang Santo Papa doon sa mga Islam countries kasi ang Santo Papa head sa religion. Wala kang alam. Wala kang alam. Okay, Seymour. Okay. The Rise of Nations and Empires speech yan by James Cole. Sino ba si James Cole? 1981 na. Kawin. 1,981. Grabe din mo eh. James Cole. Occasion sa sino si James Cole? James Cole. Anong spelling sa Cole? Kasi maraming magkapareha ang pangalan, no? James Cole. Gamit pagaling James Cole na convicted madali kay killer man siya nilahat ang iyang asawa. Lagi kay Wando. James Cole wala pa klaro. It is parang it is walang reliyon. Ipatay niya ang iyang asawa. Tawana ka, hindi sumagtani. Magkaangay tubayan, bro. No, hindi kaangay tubayan, bro. Masaon lang kaya ako na ko yung mga kuhan. Hindi sumagtani, word story of soul. Wala kang kwenta, bro. No? Suliano ka. Actually, balik, no? Bakit nagka-misro ako ni Suliano? Yes! Oh, bastos. Pisot ka talaga. Oh, si Suliano mo ko na pinulungan pisot. Nandan mo akong pisot. Wala si Suliano. Alam niya ang mga lalaki na makasama niya. Pisot ba o din? So, liwat kang Suliano, bro. No? Liwat kang Suliano. Grabe. Tunay ba kang Christian? Kung inalan kang pisot? Grabe. Di mo ano. Bro, sorry. Wala dyan kayo. Wala sunod yung mga wala. Wala sunod. Iting siminti na kumplito ang pangalan ng kulto mo. Iting siminti, gideklara sa simbahan na ang tunay na Katolik ay ang Roman Catholic. Yan, yung Ili Soriano na pangalan ni Ili Soriano, noong 1870, idineklara ng simbahan na ang tunay na Catholic Church ay ang Roman Catholic kasi yan ang ipinamumunuan ng Mahal na San Pedro. Hindi yung Orthodox Catholic, hindi yung Old Catholic, hindi ang Anglican Catholic at iba pa. Noong 1870, Vatican I Council. Kasi bago nagsasabi kami ang tunay na Catholic, upang wala ng pagdududa, sinabi sa Vatican I na ang tunay na Catholic ay ang Roman Catholic kasi yan ang pinamumunuan ni St. Peter. Yan, 1870. Lalo na yung lumabas yung Old Catholic na itinayo ni Ignace Mondolinger.
Kasi si Ignace Bondolingger, nagsasabi na ang amin, ang tunay na Katolik, Old Catholic. Yan. Wala kang tuga-tuga, wala kang reference, wala kang ibawan. So, ayaw magbataka ini Soriano, kay di mo madala ni mga Katoliko nga nandoon. So, tapos nung umitin sa'yo, umiyak. Ikaw, ini Soriano, si Ili Soriano, nasa iyong lawas ka nun, no? Nasa iyong lawas nun. Nag-receive sa computer lahat ng James Cole, akala ni si Cole. So, yan ang aking tinanong, sino yung James Cole na mayroong isinulat? At ano ang kanyang relihiyon? Ang sinagot dito sa AI, hindi malinaw kung ano, Protestante ba siya o Katolik. Ibig sabihin, atheist. So, isis mo. Bakit ako maniniwala sa iyo na mayroon mang computer, mayroon mang Google, lahat ng mga naisulat sa aklat ay in-upload dito. Kaya dito ako. Wala kami. Wala man kami. Hindi, wag ka hindi ka matino, bro, no? So, sabihin mo sa akin, ay isis ko. Nag-research sa computer, no? Saan ko mag-search? Sa mga library, na ang nasa library ay nilagay na sa computer. Ginang, isip mo, bro, no? Nag-research sa computer, lahat ng James Cole, okay. Rinaldo Isamos, sige na siya og ingon nga pisot. No, kay mo una si Soriano. Yung mga tikman ni Soriano na hindi tuli, sabihin ni Soriano, pisot mo na ka. Mo na si Ili sa Bactane kasi siya anak siya ni Ili Soriano. Ayan, ang mga salita ni Ili Soriano na pisot mo na ka. Na sa kanya. No. So, anak ka ni Ili Soriano sa Bactane, no? Kaya malinaw, no? Junior Ili sa Bactane, oh. Ang pangalan mo ay Ili. Kaya, ibig sabihin, junior ka ni Ili Soriano. No? So, okay. So, Eli Soriano, salamat sa imong pag-chat, pag-salamat, no? Pero, huwag mo na gamitin ng mga masamang salita. Pero dahil bakla ka Eli Soriano, dahil ganito ang mga salita mo, pisot, no? Dahil bakla ka. Sabi ni Gregorio Saide, isang Pilipino historial, kulilat na ang kulto mo. Ano ibig sabihin mo na kulilat ang kulto mo? Na kayo man ang kulto, piki man mo? Ilagay mo palagi sa isip mo ang tanong ko, kung hindi ang Panginoong Hesus ang nagtayo sa Katoliko, sinong tao? Sinong tao? Pero dahil wala kang kaisipan, kaya ganyan ang pag-iisip mo. For the story for the postmodern world, Gregorio Ifsaide, Sunya Ifsaide, National Publishing 2013, page 114. Kulilat ang kulto mo. Huyo! Kano na gamit in town, bro, no? Rinaldo Ramos Jr. ang nakapait, bro, kay iyang bugal-bugalan o kapil ang Ginoo, si Jesus, Santa Maria o San Jose. So, kung gusto mo na niya dili sa akong programa, silutan yun siya dito sa Ginoo, impas nila siya. Tinayo ng Roman Empire. Tinayo ng Roman Empire. Gobyerno, magtayo ng religion? No, klase. Roman Empire is a pagan empire before sila na-Christianize. So, paano sila magtayo ng religion? Walang pag-iisip.
Si Lahis dahil na si Sabaktani bro, kabalo man nagpisot. O si Lahis siya bro, may lang, gawin siya ng istorya, bayon siya. So yung mga sinasabi niya, tanda, unggoy, pisot, napayag na nga bayon ni si Ili Soriano Jr. Ili Soriano Jr. Di na po na yan kapag ni Ili Sabaktani. No? Si Ili Soriano Jr. Bayot ni siya. Kaya kung tingol pa ni lalaki, hindi siya imunana manunte. Hindi na. Kadang-kadang ako kakakit at magpastor ng mga tabal, mga kuhan, pero dili pa rin niya. Bayot rin makasulti sa sinultihan ni Ili Soriano Jr. No, bayot rin. So, ibig sabihin, bayot ni si Ili Soriano Jr. So, galing na ang matanda, masama na ang dila. Ano bang sinasabi kung masama na dila na kayo naman ang nagsasabi ng pisot? Wala yun ka. Bata ang pag-iisip bro, no? Kayo ang nagsasabi ng pisot. Ibig sabihin, marami ka nang nakitang pisot kasi bayot ka, bakla ka. Bakla na may magsabi anong salita mong pisot. Bakla, no? So, nalinaw, no, sa pamagitan ng mga salita ni Mo Ili Soriano Jr., malinaw na isa kang bakla. No, malinaw ka isang bakla. Kasi hindi yan salita ng lalaki, piso. Hindi yan. Hindi yan salita ng pure lalaki. So, bakla ka, no, Ili Soriano Jr. Gusto basahin ko sa Biblia ang pisot. Bakit mag-isip ka ng pisot? Kasi bakla ka. Sayang aking oras, no, na tubay ko aning bakla, no. So atong masahon nga ang bayot dili makasulod sa langit, parang mag-bago na si Ili Soriano Jr. na mubiya na ni siya pagkabayot, no, kung saan kasi itong Bible. Ang bayot dili na makasulod sa langit. Munang Ili Soriano Jr. Inikamatay ni mo, makita mo asa ka. So gusto mo suntukan na awa lang ako sa iyo. Bakit bayot? Bayot yun. Kasi kung lalaki ito, hindi yan magagalit, no? So, hindi ko lumaban ng bayot, bro, no? Kasi kawawa ang bayot. Ang bayot ay babae. Kaya hindi ko lumaban ng bayot. Namahad na, bro. Bayot man. Basta bayot, bro. Mamahad nila. So, Ili Soriano Jr., you ang bayot. Bakit ba sa'yo mga kapatid na ang bayot dili makasunod sa tingnan sa langit? 1 Corintios 6:9 hanggang 10. So, kaya si Ili Soriano Jr., wala yun eh. Imperno yun eh. Kaya sinaw lang yung dili kasunod sa langit ang bayot. Kung saan na? 1 Corintios 6:9. Okay. So, wala duwa-duwa na sa'yo kamo nga ang mga dautan dili makasunod sa gingharian sa Diyos. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon kaya ang mga tao nga makighinawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o makighilawa sa isig kalalaki o isig kababae ato dito sa ubos dili makasulod sa gingharian sa Diyos. So, wala ka Ili Soriano Jr. bakla mo na. So, wala kayo lugar sa gingharian sa langit.